Magandang buhay. Ako si Teacher Charm. Ako ay isang mag-aaral sa Doctor of Filipino Language Teaching dito sa graduadong paaralan ng Negros Oriental State University, Dumaguete City. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng sining ng pagsasalita. Sa mundong patuloy na nagbabago at umunlad, ang sining ng pagsasalita ay nananatiling isa sa pinakamahalagang kasanayang dapat taglayin ng bawat isa sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa kakayahan na magsasalita sa harap ng maraming tao, kundi tungkol din ito sa epektibong pagpapahayag ng ating mga idea, damdamin at adhikain. So bakit nga ba mahalaga ang paglinang sa mga sining na ito? Una, ang kahandaan sa nilalaman ng paksa ay susi sa matagumpay na komunikasyon. Kapag tayo ay handa at may malalim na pag-unawa sa ating paksa, magiging mas tiwala tayo sa ating sarili. Naipapahayag natin ang malinaw at maayos na paniniwala sa harap ng ating mga tagapagpakinig. Pangalawa, ang wastong pagpili ng mga salita ay mahalaga upang maipaparating natin ng epektibo ang ating mga mensahe sa ating mga tagapagpakinig. Ang paggamit ng angkop na salita ay nakatutulong upang maiwasan ang kalituhan at masiguradong maunawaan tayo ng ating mga tagapagpakinig anuman ang kanilang estado sa kanilang buhay. Ang ikatlo naman ay ang paggamit ng malinaw at simpleng bokabularyo. Ito ay hindi tanda ng kakulangan sa kaalaman, kundi isang estratehiya upang mas magiging inclusive o bukas sa lahat ng ating komunikasyon. Sa pamamagitan nito, mas marami ang makakaunawa at maabot ang ating mensahe. Ang ikaapat ay ang tamang bilis at bagal ng pagsasalita ay nakakaepekto sa pag-unawa ng ating mga tagapagpakinig. Ang balanseng ritmo ay nagbibigay daan upang masundan nila ang ating mga sinasabi at mapapanatili ang kanilang interes mula sa simula hanggang sa wakas. Ang ikalima naman ay nagbibigay pansin ng boses, tono at intonasyon ay nagbibigay buhay sa ating mga salita. Ang angkop na pagtaas at pagbaba ng ating boses kasama ng tamang emosyon ay nakatutulong upang mararamdaman ng ating mga tagapagpakinig ang ating sinseridad o ang ating pasyon sa paksa na ating tinatalakay. Ang ika-anim naman, huwag nating kalimutan ang kalagahan ng antas ng ating tinatawag na antala o hinto sa pagsasalita. Ang mga sandaling ito ng katahimikan ay nagbibigay diin sa mahalagang punto at nagbibigay ng panahon sa mga tagapagpakinig ng pagnilayan ang ating mga sinasabi. So bukod sa mga aspektong verbal at di-verbal na komunikasyon, tulad ng body language ay may malaking kontribusyon sa epektibong pagsasalita. Ang tamang eye-to-eye contact ay napapakita ng ating kumpiyansa at sinseridad. Ang maayos na postura o kumpas ng ating mga kamay ay nagpapalakas ng ating mensahe at nagpapamanatili ng atensyon ng mga tagapagpakinig. Tandaan, ang tinig o ang ating kilos at galaw ay maaaring magsasalita ng higit pa kaysa ating mga pagsasalita. Sa kabuuan, ang paglinang sa sining ng pagsasalita ay hindi lamang para sa personal na pag-unlad, kundi para rin sa ikabubuti ng ating lipunan. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging instrumento ng pagbabago
nagsusulong ng mga adhikain at nagiging boses ng walang kakayahang magsalita para sa kanilang sarili. Kaya't hinikayat ko kayong lahat na pagyamanin ang kasanayan ito. Magsimula tayo sa pagiging handa sa ating paksa, pagpili ng tamang mga salita, paggamit ng mga malinaw na bokabularyo, at pagmaster sa verbal at di-verbal na komunikasyon. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging epektibong tagapagsalita na may kakayahang humubog ng opinyon, magpagsimula ng aksyon at mag-iwan ng positibong marka sa puso at isipan ng ibang tao. Tayo na bigyang halaga sa ang ating sining ng pagsasalita. Maging boses tayo ng pagbabago at inspirasyon sa ating kapwa. Maraming salamat at muli magandang umaga po sa ating lahat. Bye-bye! Paalam! You know that some of us spin again, and when you do, you need a friend. Don't wanna be